Ito siya mga ka-LG, yung ating palay at 98 days. Bisita tayo sa ating second crop dito sa Bantay. Okay. Grabe, hitik sa bunga, haba ng binutil. Ayan o, yan, dumadapa siguro dahil na rin sa bigat ng kanyang bunga. Yan siya, oh. Yan, wala namang bagyo pero dumapa. Blockbuster to. Yan, oh. Yan siya. Yun nga lang, kahit maganda yung tanim na palay, kung mababa naman yung price sa market, wala rin, kawawa lang din si Juan de la Cruz. Napaka lungkot mga nagaganap sa ating yan, oh. Yan, oh. Yan, grabe, grabe yung kanyang bunga. Kaya kung may kapasidad tayong i-hold muna, or tayo na ang magbigas at ibenta na nating bigas later on, why not? Coconut, yun yung pwede nating gawin mga ka-LG. Pero yung mga iba, porsyentuhan yung kanilang puhunan. Kung i-hold nila yon, mamomorsyento ulit. Wawa. Ewan ko kung bakit dun sa pangakong 20 pesos yung bigas, ang nagsasuffer is tayong mga farmer. Wala namang matibay na process ang government para magkaroon ng subsidy tong mga farmer, para hindi makompromise yung kanilang harvest. Yan, no. Biruin mo, panahon ng anihan, mag-import sila just to compete the price sa merkado. Ang haba ng window na mag-import sila, hindi naman sila nag-import. Sinabayan nila yung harvest season ng palay. Ganon din sa sibuyas, ganon din ang nangyari. So same procedure yung ginawa nila. Ayan, oh. Nakakaawa. Buti sana kung ang gagawin nila is government ang bibili, may subsidy. So let's say ang palay, kahit mag mark up lang tayo ng nung nakaraan, yung 23 na sariwa, okay na eh. Ngayon, sige, sabihin na natin 23 sariwa or 25. Ngayon sana bibilhin ni government half price ni trader, at bibilhin ni government half price din. So para maging mabuo yung 23 or 25,
per kg. Ang ginawa, nag-import, ayun, na-compromise yung presyo ng mga anihing palay ngayon. So no choice din si farmer, ibebenta niya kasi utang yung kanyang puhunan eh. Ilalong nagkabaon-baon sa utang pag hinold niya yan. Kaya kawawa tayong mga farmer. Ang taas ng inputs, ramdam natin. Okay, may subsidy silang binhi. Yung abono, may subsidy rin sila. Yung gamot, yung mga pesticide natin, yung abono na binibigay hindi naman nakakasapat, di ba? Grabe oh, ganda. Kakaawa. Naawa ko sa mga kagaya kong mga farmer. Sasacrifice yung ating kita dahil dyan sa pangako na yan. Hindi naman, wala namang procedure, hindi na yan, basta kung anong maisip mag-import. May man sana na mag-import sila base sa kanilang stocks, buffer stock. Wala eh. Alam nilang harvest season mag-import. Ayan, bagsak ang presyo. Okay, yun na, talo tayo mga ka-LG sa presyo dahil kagagawan dito ng mga nakaupo dyan sa DA. Dapat ang ipaupo dyan yung magsasaka din, yung may malasakit at alam niya na galing din siya sa pagsasaka, para alam niya yung pamamalakad na gagawin. Hindi yung ganito, makukompromise talaga yung ating harvest, yung ating pagbebentahan. Anong masasabi nyo mga ka-LG? Dapat farmer ang paupuin, hindi yung may lahing Chinese ang nakaupo dyan. Siyempre, pabor siya sa mga nag-import. Kalahi niya yan eh. Diba? Panood sana to ni Presidente para alam to ng Presidente rin yung nangyayari. Ewan ko lang. Actually, kawawa talaga yung mga magsasaka. Gusto nilang mapababa yung presyo ng bigas sa merkado, yung pangako na 20 pesos. Yun, dapat hindi ma-compromise yung kita ni farmer. Let's say ngayon bibili nila ng 20 pesos na bigas kay farmer, yung trader, bibili rin na, magbabayad din ng 20 pesos din si government para maging 40. Kung gustong maging ganon, babaan yung mga presyo ng inputs, fertilizer, pesticide. Ayos na yun. Pero kung walang ganong mga process, mga procedure nila, wala, kawawa lang yung mga katulad kong magsasaka. So paano?
mga ka-LG. Sana magbago yung sistema sa Pinas, hindi yung kagaya na ito.